Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig at matuto? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa uri ng pandiwa ayon sa panahunan. Ang ating layunin, nagagamit ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Ang ating code F4WG-LLD-G-5. Balik-aral, panuto. Tukuyin ang paksa ng babasahing teksto o pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa nangyaring pandemya, lahat ay naapektuhan pangkabuhayan at ekonomiya. Mga manggagawa ay nahihirapan sa kanilang pagpasok dahil walang masakyan. Mga kainan at pasyalan ay hindi mapuntahan dahil kailangang umiwas na magkahawaan ng virus. Maraming nagsaradong kumpanya at nawalan ng trabaho. Mga bata, lalaanan ko kayo ng panahon upang kayo naman ang bumasa ng teksto. Tapos na ba kayong bumasa? Ngayon naman, sagutin ang aking tanong. Ano ang paksa ng inyong binasa? Isulat ito sa inyong sagutang papel. Ang paksa ng ating binasa ay sa nangyaring pandemya, lahat ay naapektuhan pangkabuhayan at ekonomiya. Paglalahad, panuto, basahin ng tula, pansinin ang pagkakagamit ng pandiwa. Sagutin ang katanungan at isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Ang pamagat ng ating tula ay Nanay. Isinulat ni Binibining Ada Rizalina B. Abulencia. Si nanay ang siyang gumagabay sa kanyang mga anak. Walang sawang nagluluto at pag-aaruga ay tiyak. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang mga anak, kanyang yakap ibibigay, lalo na kung ika'y matamlay. Sa paglipas ng panahon, si nanay ay tumatanda na, ngunit patuloy siyang nagpapadama ng kanyang aruga. Naway sa kanyang pagtanda, ikaw naman ang umunawa, huwag magsasawang alagaan at mahalin siya. Naunawaan ba ninyo ang aking binasang tula? Ngayon naman mga bata, lalaanan ko kayo ng sapat na oras para naman kayo ang bumasa ng ating tula. Handa na ba kayong bumasa? Kung kayo'y handa na, umupo ng maayos at bigasin ang tula ng malakas. Tapos na ba kayong bumasa? Panuto,
Sagutin ang katanungan at isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Para sa unang bilang, anong uri ng teksto ang iyong nabasa? A. Tula, B. Kwento, C. Alamat. Pangalawa, ayon sa tulang iyong binasa, sino ang gumagabay sa anak? A. Tiya, B. Nanay, C. Lola. Pangatlo, para ang pamilya ay makakain, si nanay ay patlang. A. Nagtitinda, B. Naglalaba, C. Nagluluto. Pang-apat, basahin ang piling mga salita na hango sa tula. Gumagabay, nagluluto, nagpapadama, umuunawa. Pakiulit nga ang apat na salita, mga bata. Mahusay. Ito ba ay salitang patlang? A. Naglalarawan, B. Nagsasaad ng kilos o galaw. At panglima, ano ang tawag sa mga ito? A. Pandiwa, B. Panguri, C. Pang-abay. Mahusay, mga bata. Tama ang inyong mga naging sagot. Ngayon naman, ating tatalakayin ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa o verb sa Ingles ang tawag sa salitang kilos. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o mga bagay. Mabubuo ito sa pamamagitan ng mga salitang ugat at mga panlapi. Ang pagtambal ng salitang ugat at panlapi ay tinatawag na pawatas, at dito makukuha ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Ano naman ang salitang ugat? Ang salitang ugat ang tawag sa pinagmulan ng salita o root word sa Ingles. Ang panlapi naman ang ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng pandiwa. Ang ibang halimbawa ay nasa ibaba na nasa loob ng kahon. Salitang ugat, sulat, basa, dulas. Ang panlaping ginamit, in, na. Sa pawatas, pag pinagsama ang sulat at makakabuo ka ng sumulat. At sa pandiwa, ito rin ay sumulat. Basa at panlapi na pag pinagsama ay binasa. Sa ating pawatas, ganun din sa ating pandiwa na binasa. Salitang ugat na dulas at panlapi na mabubuong pawatas ay nadulas. Sa ating pandiwa ay nadulas. Tatlong aspekto o panahuna ng pandiwa. Una, naganap na o pang nagdaan, kung ang kilos ay nangyari na o tapos na. Halimbawa, kumain ako ng pinakbet kanina. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, kumain. Kung papansinin ninyo, may highlight ang pandiwa na aking ginamit na kulay asul at naka-highlight naman ng dilaw ang panlaping aking ikinabit sa mga salitang ugat. Ano ang panlaping aking ginamit? Tama, Ano naman ang salitang ugat na ikinabit ko sa panlaping Tama, kain. Ang aking nabuong pandiwa ay kumain. Para sa pangalawang halimbawa, nagtanim ng puno si Itay sa gilid ng ilog kahapon. Kailan nagtanim si Itay? Tama, kahapon. Ibig sabihin, tapos na. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, nagtanim.
Ano ang panlapi na aking ikinabit sa salitang ugat na tanim? Tama, nag. Pangatlong halimbawa, naglaba ako noong Sabado. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, naglaba. Kailan ako naglaba? Tama, noong Sabado. Ano ang pandiwa na ginamit ko sa pangungusap? Tama, naglaba. Ang panlaping ginamit naman ay mahusay, nag. At ang salitang ugat naman ay tama, laba. Para sa panghuling pangungusap, noong isang araw, ako ay nagdilig ng halaman. Kailan ako nagdilig ng halaman? Tama, noong isang araw. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? Tama, nagdilig. Ano ang panlaping ginamit ko sa salitang nagdilig? Tama, nag. At ang salitang ugat naman ay tama, dilig. Mga bata, kung mapapansin ninyo, sa aspektong naganap na, ito ay mga pandiwa o salitang kilos na tapos na o nagawa na. Kaya isang beses ko lang ginamit ang mga panlapi, ganun din ang salitang ugat. Wala akong inulit dito na unang pantig ng salitang ugat. Maaari ba ninyong basahin muli ang mga pandiwa sa aspekto ng naganap na o pangnagdaan na ginamit ko? Tama, ito ay kumain, nagtanim, naglaba, nagdilig. Mahusay mga bata. Pangalawang aspekto o panahunan ng pandiwa, ginaganap o pangkasalukuyan. Kung ang kilos o galaw ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari sa mismong oras na ito. Halimbawa, kumakain ako ng pinakbet tuwing Biyernes. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, kumakain. Kailan daw siya kumakain ng pinakbet? Tama, tuwing Biyernes. Ano ang panlaping ginamit sa kumakain? Tama, Ano naman ang salitang ugat sa kumakain? Tama, kain. Kung mapapansin ninyo, inulit ko ang unang pantig na ka sa kain at nilagyan ko o kinabitan ko ito ng panlaping dahil nasa panahunan ako ng ginaganap o pangkasalukuyan. Kumakain, kumakain. Para sa pangalawang halimbawa, nagtatanim ng puno si Itay sa gilid ng ilog ngayon. Kailan nga nagtatanim ng puno si Itay? Tama, ngayon. Ibig sabihin, ngayon mismo ginaganap ang pangyayari o yung salitang kilos o galaw. Ano ang pandiwang aking ginamit sa pangungusap? Tama, nagtatanim. Sa pandiwang nagtatanim, ano ang panlaping aking ginamit? Tama, nag. Ano naman ang salitang ugat? Tama, tanim. Kung mapapansin nating muli, dalawang beses ko inulit ang unang pantig na ta sa tanim. Ang panlapi ay nag, at ang pantig ng tanim ay ta, at ikinabit ko muli ang salitang ugat na tanim. Ang aking nabuo ay nagtatanim. Nauunawaan ba mga bata? Okay, magaling. Sa pangatlong halimbawa, naglalaba ako tuwing Sabado. Kailan nga ako naglalaba? Tama,
tuwing Sabado. Ano ang salitang ugat sa naglalaba? Tama, laba. Ano ang panlaping aking ginamit sa naglalaba? Tama, nag. Pansinin ang unang pantig ng laba na la. Inulit ko ba ang unang pantig na la? Tama, dahil tayo ay nasa aspekto ng pangkasalukuyan o ginaganap pa. Kaya ang nabuong pandiwa ay naglalaba. Para sa huling halimbawa, araw-araw akong nagdidilig ng halaman. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, nagdidilig. Tuwing kailan ako nagdidilig ng halaman? Tama, araw-araw. Ano ang salitang ugat ng nagdidilig? Tama, dilig. Anong panlapi ang kinabit ko sa salitang ugat na dilig? Tama, nag. Napansin ba ninyo na inulit ko muli ang unang pantig? Tama. Ano nga ang unang pantig ng dilig? Tama. Ang unang pantig ng dilig ay di. At ang ating nabuong pandiwa ay nagdidilig. Ang ikatlong aspekto o panahunan ng pandiwa ay ang gaganapin pa o panghinaharap. Kung ang kilos ay magaganap pa lamang o hindi pa nangyayari. Ang panlaping ginagamit ay mag o pag-ulit ng unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kakain ako ng pinakbet sa Biyernes. Kailan ako kakain ng pinakbet? Tama, sa Biyernes. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, kakain. May inulit ba akong pantig? Tama. Anong unang pantig ang inulit ko? Mahusay mga bata. Ang pantig na ka sa kain at ang nabuong pandiwa ay kakain. Pangalawang halimbawa, magtatanim ng puno si Itay sa gilid ng ilog sa susunod na buwan. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, magtatanim. Ano ang panlaping aking ginamit? Mahusay mga bata. Ang panlaping ginamit ko ay mag. Ano naman ang salitang ugat na ikinabit ko sa mag? Tama, tanim. Kung mapapansin ninyo, may inulit-ulit ako na unang pantig. Ano nga ang unang pantig ng tanim? Tama, ang unang pantig ng tanim ay ta at ang nabuong pandiwa sa panghinaharap ay magtatanim. Ang susunod na halimbawa naman ay maglalaba ako sa Sabado. Kailan ako maglalaba? Tama, sa Sabado. Ano ang pandiwang aking ginamit sa pangungusap? Tama, maglalaba. Ano ang panlaping aking ginamit? Mahusay, mag. Ano naman ang salitang ugat? Tama, laba. At dahil nasa panghinaharap tayo o gaganapin pa lamang, kailangan muli nating ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Kaya ang mabubuo nating pandiwa ay maglalaba. At ang ating huling halimbawa, magdidilig ako ng halaman bukas. Ano ang pandiwang aking ginamit? Tama, magdidilig. Kailan nga ako magdidilig ng halaman? Tama, bukas. Anong panlapi ang aking ginamit? Tama, mag. At ano naman ang salitang ugat? Mahusay mga bata, dilig. At dahil nasa panghinaharap, kailangan muli nating ulitin ang unang pantig ng dilig na di. Ang mabubuong pandiwa ay magdidilig. Naunawaan ba ninyo mga bata ang tatlong aspekto ng pandiwa? Magaling!
Iba pang halimbawa ng mga pandiwa ayon sa aspekto nito. Salitang ugat, talon, takbo, langoy, sipa, hugas. Panlapi, um, um, in, nag. Mga bata, maaari nyo ba akong sabayan sa pagbasa? Babasahin natin ang naganap na, isusunod ang ginaganap pa, at gaganapin pa. Tumalon, tumatalon, tatalon. Naganap na, tumakbo, ginaganap pa, tumatakbo, at gaganapin pa, tatakbo. Sunod na halimbawa, nilangoy, nilalangoy, lalanguyin. Kapag tayo ay gumamit na panlaping in, sa aspektong gaganapin pa o panghinaharap, ang panlaping in ay ikinakabit sa dulo ng salitang ugat. At uulitin naman ang unang pantig ng salitang ugat. Sinipa, ginaganap pa, sinisipa, gaganapin pa, sisipain. At panghuling halimbawa, naganap na, naghugas, ginaganap pa, naghuhugas, gaganapin pa, maghuhugas. Sa aspektong panghinaharap, ang kadalasang ginagamit dito ay panlaping mag. Naunawaan na ba mga bata? Gawin natin. Gawain bilang isa. Panuto, basahin at punan ng wastong pandiwa na nasa loob ng kahon ang patlang. Isulat ang tamang aspekto ng pandiwa sa loob ng panaklong. Ang mga sagot na inyong pagpipilian ay nagtatrabaho, tumutulong, magluluto. Mga bata, babasahin ninyo ang tekstong aking isinulat. Lalaanan ko kayo ng sapat na oras para ito'y masagutan. Handa na ba kayong bumasa at magsagot? Kung kayo'y handa na, umupo ng maayos at kunin ang sagutang papel. Maaari na po kayong magsimulang bumasa at magsagot. Mahusay mga bata, tamang lahat ang inyong mga naging sagot. Ngayon naman, gawin natin ang gawain bilang 2. Panuto, piliin mo sa panaklong ang angkop na pandiwa sa pangungusap. Maaari na ninyong kunin ang inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, labis na, natuwa, natutuwa, matutuwa ang magulang ni Gloria nang tumanggap siya ng medalya noong nakaraang pagtatapos. Ano kaya ang angkop na pandiwa sa 3? Ito ay aspekto na tapos na o naganap na. Piliin po ang sagot sa loob ng panaklong. Pangalawa, uminom, umiinom, iinom ng gamot si Aling Aida gabi-gabi. Ano kaya sa 3 pandiwa ang angkop na gamitin? Pangatlo,
Ang aming pamilya ay nagbakasyon, nagbabakasyon, magbabakasyon sa Antipolo sa susunod na linggo. Pang-apat, ang lalawigan ng Quezon ang itinuturing, ituturing na pinakamahabang lalawigan sa Pilipinas. At panglima, umawit, umaawit, aawit ang mga kinatawan ng bawat sangguniang kabataan sa darating na pista ng bayan. Tapos na ba kayong sumagot, mga bata? Mahusay! Binabati ko kayong lahat sa inyong mga naging sagot. Magaling, mga bata! Tandaan, ang pandiwa ay salitang kilos o galaw. May tatlong aspekto o panahunan ang pandiwa. Ito ang naganap na, nagaganap pa, gaganapin pa lamang. Naganap na, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlapi o gitna ng salitang ugat lamang. Halimbawa, naglaro, nagbasa, sumulat. Nagaganap, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlapi sa unahan o gitna ng salitang ugat at pag-uulit ng unang pantig sa salitang ugat. Halimbawa, naglalaro, nagbabasa, sumusulat. Ang pangatlong aspekto ay gaganapin pa lamang. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlapi sa unahan o hulihan ng salitang ugat at pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, maglalaro, magbabasa, susulat. Pagtataya. Mga bata, handa na ba kayong sumagot sa ating gawain bilang pangatlo? Panuto, bilugan ng pandiwang ginamit sa mga sumusunod na pangungusap at isulat sa patlang ang aspekto nito kung naganap na, ginaganap pa, o gaganapin pa lang. Halimbawa, naglaba si Gayle kahapon. Ano ang pandiwang aking ginamit sa pangungusap? Tama, naglaba. Bibilugan ninyo ang pandiwang naglaba. Sapat lang naman, isusulat naman ang aspekto nito. Ano ang aspekto ng pandiwa na naglaba? Tama, naganap na, dahil tapos na. Kahapon pa raw naglaba si Gayle, kaya ang aspekto nito ay naganap na. Isusulat nyo yon sa patlang. Para sa unang bilang, naghugas ng kamay si Eros pagkagaling sa palengke. Bilugan ng pandiwa at isulat sa patlang ang aspekto nito. Pangalawa, naliligo ako pagka-uwi ng bahay pagkagaling sa trabaho. Pangatlo, magluluto ako bukas ng adobo. Pang-apat, kami ay nagsisimba tuwing linggo.
At panglima, pumunta kami sa Luneta Park kahapon. Tapos na ba kayo magsagot, mga bata? Mahusay. Binabati ko kayong lahat sa inyong mga naging sagot. Ngayong alam nyo na ang pandiwa at ang tatlong aspekto nito. Salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, si Binibining Ada, Rizalina B. Abulencia. Paalam!